Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by billionarionews.com. Title is Holy Cam. Senator Villanueva sinusulsulan umano si Senator Amy para harangin si Senator Hontiveros. Ano ba yan? Nadadala ba ang mga senador ng sulsul? Okay. Pakinggan natin na nagpapalusot pa. Viral ngayon ang video ni Senador Joel Villanueva na tila sinusulsulan daw si Senador Amy Marcos para harangin ang paghain ng isang motion ni Senator Risa Hontiveros. Ito ay bago nagkasagutan na ang dalawang senadora sa kasagsagan ng debate sa impeachment ni VP Sara. Ang depensa ni Senator Villanueva sa agenda report ni Hannah T. Naprubahan natin motion kahapon. Point of order. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. Kuha ng Billionario News Channel ang ngayon kalat na video. Isang eksena bago magpalitan ng salita sina Senators Risa Hontiveros at Amy Marcos. Kita ang tila pagkonsulta ni Senator Amy kay Senator Joel Villanueva bago mag-raise ng point of order habang nagsasalita si Hontiveros. Umani ito ng samut-saring batikos online, lalo't nagmistulang tinuturuan niya si Marcos na lumapit sa podium, kasama si Senator Bato de la Rosa. Pero, paano nga ba ito nangyari noong June 10? Una na kasing nagmosyon si de la Rosa na i-dismiss na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Tinangka ni Senator Bongo magsalita pagkatapos niya na sinubukang pigilan ni Hontiveros. Matapos isuspinde ang sesyon, sinubukang i-move ni Hontiveros na huwag munang magpamosyon at magpasalita matapos ni De La Rosa dahil nakabinbin pa rin ang dapat sanay panunumpa nila bilang senator judges. Alinsunod sa napagkasunduan nilang motion isang araw bago iyon. Paliwanag ni Senator Joel, lagi raw siyang natatanong sa floor at nag-procedural question lang si Senadora Amy. Sa patong-patong na naging motion, pwede ang mag-point of order. Dati na rin naging majority floor leader si Senator Joel, na anak ni Jesus is Lord Church founder, Brother Eddie Villanueva. Maging si Attorney Jesus Falsis nag-react din sa video. Sabi niya, sinusulsulan daw ni Villanueva si Marcos para guluhin si Hontiveros. Depensa naman ni Villanueva, clearly, malisyoso ang naging pagkalat ng video. At kung minority block naman ang may point of order, ganun din ang gagawin niya. Matapos ang mahabang debate noong araw na yon, saka dinisisyonan ni Senate President Cheese Escudero na kailangang mag-convene bilang impeachment court para mapagdesisyonan kung ano ang gagawin sa impeachment case ni VP Sara. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Chat. Okay, so ano sa tingin nyo? Sinulsulan ba talaga? O it's a matter of ano ba ito? Kasi ang rason ni Senator Villanueva, natatanong daw siya kasi naging majority floor leader. Anyway, nasa taong bayan na, nasa inyo na kung sa tingin nyo si Senator Amy, yung klase ng kanyang pagkatao, yung talino niya, nasusulsulan. Ako, ito, opinion ko lang ito. Agree ako doon sa paliwanag ni Senator Villanueva nga nagtanong. Bakit? Masama bang magtanong? Magtanong lang. Procedure. Pwede ba akong mag-point of order? Sige, pwede. Parang ganun. But, let's face the reality, real talk. Ang impeachment is a political exercise at meron talagang kikilingan ang mga senator judges. Bibihira yan yung talagang objective na wala lang, ebidensya lang ang akin. Mayroong magiging yan kung ang tinitignan, hindi lang ebidensya, ang tinitignan yan dahil political exercise ito,
yung pulso ng taong bayan. Ano ba ang gusto ng nakakarami? Makonvict si BP Sara o ma-acquit? Senator Villanueva, magre-re-election yan sa 2028. So kung ako si Senator Villanueva, mag-isip ako ng makailang beses kung babanggain ko ba ang Duterte Block o Duterte voters. Alin bang mas marami? Botante o supporters ng Duterte o supporters ng Marcos? Research yung survey ng WR numero. Ilang percent yung nagsabi na they are pro Duterte? 40%. Ilang percent ang nagsabi na sila ay mga Marcos supporters? Only 15%. Ilang percent ang nagsabing Dilawan o kakamping Robredo supporters? Only 13%. Kaya kahit pagsamahin mo pa ang Marcos and Dilawan, mas marami pa rin yung Duterte supporters. Kung ako si Senator Villanueva, ang nakataya yung aking political career, talagang, kasi nga, political exercise yan eh. Hindi ko babanggain ang Duterte. So, ganyan. Yan po ang realidad sa impeachment na yan. Kaya, with this, makikita mo na, yung impeachment ni BP Sara, hindi na talaga matatapos 19th Congress. Nag-break na nila eh. Adjournment na. So, ang impeachment, makarry over ba sa 28th Congress? So be it. Kung makarry, anong mangyari sa 28th Congress? Alam na natin, nabibilang na natin, marami ang mga senador na ayaw banggain ang Duterte supporters. Kasi nga, ang nakasalalay ang kanilang karera sa politika sa 2028. Kaya, no problem. Tuloy ang trial. Marami ang naghintay. Gusto nating makapanood ng bloodbath. Kaya ang bloodbath sa 20th Congress na abangan natin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa kanila. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para makapatayo itong tribong ito ng kanilang bagong tahanan o kaya ma-repair nila ang mga sira-sirang bahay nila. Panoorin ninyo ang video na ito. Salamat kayo. Kung sa aning asin sa labos sa karan sa Ginoo. Ay nakabalay na gyud. Ano ka dia? Kicem kada basta ni. Hindi nga po. Gawin ito mga anay. Basta ka po yan. Dito na tayo. Ito po tayo. Hindi daw kayo talaga. Salamat gid kayo sa tanan nga karon pagkabuaning sin nakauman na gid ko. Oo. O salamat sad sa nag-sponsor ani nga nakapakauman na gid ko sa akong balay kay na atupan na gid. Oo, so salamat kaayo. O salamat sa tanan. Oo.